para rin malinawan lahat ng mga nagtatanong, yung mga tao na may mga question pa rin sa isip nila. Siguro ito na yung sagot sa mga tanong nila na talagang wala akong ginawang masama. Qualified theft through falsification ang isinampang kaso noon ni Jeneline Mercado sa dati nitong personal assistant na si Rowena Mel Pulmano. Isinampa ni Jen ang reklamo dahil sa umano'y paggamit nito ng salapi ng aktres na umabot sa halagang 460,272 pesos and 84 centavos. Si Mel naman, sinampahan si Jen ng kasong robbery at child abuse dahil sa umano'y parasahang pagpasok nito sa kanilang tahanan upang kumuha ng ilang alahas, kabilang na ang umano'y pares ng hikaw na pag-aari ng isang anak nito. Kamakailan ay lumabas na ang resolusyon sa magkakahiwalay na kaso. Sa Quezon City RTC, sa rekomendasyon ni na Assistant City Prosecutor Arlene T. Tagaban, Second Assistant City Prosecutor Donald T. Lee at City Prosecutor Claro A. Arellano, inirekomenda na ang kasong qualified theft laban kay Mel. Subalit sanhi ng kakulangan ng patunay na alegasyon ng pag-forge sa lagda ni Jen. Na-dismiss ang kaugnay na alegasyong falsification. Balik dalawang cases na na-dismiss na yung na-file ni Mel against Jen for robbery and for child abuse now. Pero yung isang case na final naman ni Jen against Mel, qualified theft, no? Yun ang recommended for filing, no? How do you feel about it first, Jen? Siyempre, masaya. Kasi finally, diba, ang tagal namin talagang inintay. Tapos, para akong nabunutan ng tinek. Kasi, kumbaga, isa yan sa mga dinadala ko, sa mga problema ko. So, at least, kahit paano, diba, okay na, natapos na lahat. When you read the resolutions of the fiscals or the prosecutors concerned, makikita nyo na talagang pinag-aralan nila ng gusto yung kaso at very thorough ang kanilang analysis ng case. So, nakakatuwa in that sense na nakita nila kung ano ang merits ng kaso ni Jeneline. Samantala, sa Provincial Prosecution Office of Rizal, sa rekomendasyon ni na Third Assistant Provincial Prosecutor Gloria de Guzman, Third Assistant Provincial Prosecutor Sancha Sagun at Provincial Prosecutor Edgardo Bautista, na-dismiss ang kasong robbery na isinampa ni Mel laban kay Jen. Ilan ni Mel against Jen, child abuse, walang nakalagay doon sa resolution, no probable cause, diba? Kaya na-dismiss yan na. So, Jen, sa tingin mo ba itong development na to magbibigay sa daan para malinis yung pangalan mo sa publiko? Siguro, para rin malinawan lahat ng mga nagtatanong, yung mga tao na may mga question pa rin sa isip nila. Siguro ito na yung sagot sa mga tanong nila na talagang wala akong ginawang masama. So, Atty., yung isang taong accused of qualified theft, ano yun, available ba yun? Siya pwede mag-bail? Depende sa amount, Ricky. Kasi katulad nito, yes, may configuration siya. And in this case, qualified theft siya. So, 2 degrees higher. Ano yung ceiling amount na pwede mag-qualify for this kind of okay, ang exact amount para maging non-bailable is 222,000. So in this case, twice the amount, no? Yes, since lumagpas ng 460,000, automatically non-bailable. The reason there being, another consideration, of course, is the penalty that may be imposed sa ganitong klaseng krimen. So aside from the imprisonment, dito kasi, since it's a qualified theft, automatic yon 2 degrees higher. So, it will now range from 20 years and 1 day to 40 years. So, hanggang reclusion perpetua. It's a very serious case. Akala kasi ng iba, laro-laro lang to, but these are very serious charges. kasi, Jen, ano gusto mo kay Natnan ni Mel sa kasong to? Gusto mo siya makulong? Hirap sagot yun. Hindi na ako yung nagdedesisyon eh. Kumbaga yung batas na yung magdedesisyon. Ayon sa abogado ni Jen, ito na ang susunod na hakbang para sa kasong qualified theft. Set for hearing na to? Hindi pa. Formally filed. The next step, yeah, it has been formally filed and raffled. So the next step there is for the judge to determine ulit, titingnan niya yung recommendations, at kung makikita nga niya na may probable cause, then the next step is the issuance of a warrant of arrest. Yan ang mga usap sa SML. Lumuhod, umiyak, pag ano dyan, lalamog ba yung puso mo at may
Chance pa mag-iuri yung kaso na? It's the sole discretion already of the judge. court, wala na. Even if she will not be interested in the case can proceed based on the evidence. So, pinatawad mo na ba siya? Sa puso ko, yes. Pero, syempre, yun katulad nga yung sinabi ko kanina, hindi ako yung magdidesisyon. Hindi ako yung magdidesisyon. Pero kung matatandaan, idinawit ni Mel ang manager ni Jen na si Rebecca Becky Aguila sa bintang ng pag-issue ng ilang cheque sa pangalan ni Jen at pag-forge sa pirma nito. Vindicated na rin si Becky Aguila. Hindi pa completely. Kasi pending pa rin Hindi yung- pa complete. Kasi may isa pa kaming criminal case na pending against her. And we are still considering the filing of another criminal case against her. Apektuhan ba yung relationship ni Becky? Hindi ko pangyari. Itong pangyayaring to, sabay kasi namin to talagang nilabanan eh. So, Together against Mel, no? So never na bawasan yung wala mo sa kanya. Buong buhay yung wala mo sa kanya. Sa usapin naman ng trabaho, masaya si Jen sa baliktambalan nila ni Mark Heras sa upcoming GMA soap. On a happier, lighter note naman, di ba? Nagkabalikan ba kayo ni Mark Heras? Tell us more about the show. Drama po itong ano. Yung takbo ng story is, bale, kapatid ko si Pauline, tapos magkakaroon ng triangle. Pero totoo nga bang mas magiging daring pa ngayon sina Mark at Jen? Daring? Hindi pa namin nakikita yung script, pero sa tingin ko, medyo. Pakiramdam ko medyo. Sa paano ba, sa PBAM, medyo nagkakaroon na ng mga daring scenes. Siguro mas naragdagan pa dito. Pero syempre wala pa rin kami idea kung ano yung mga papagawa sa amin. So, tingnan natin. Nabigyan na ba ni Mark yung gift niya doon sa baby mo? May gift ba? Parang narinig ko ba yun? Oh, hindi, wala. Atraso nga ako, hindi ko pala bibigay yung regalo ni Jessa. Papanap siya ng car seater for baby. Wala pa akong time magpunta ng mall. Ayan. Pero bakit ibibigay mo na lang? Oo. Kasi alam mo naman ako, late ako magbigay ng regalo eh. As always. Di ba? At least nabibigay. Pero yun lang, antay mo lang. With court cases almost settled and a new soap in the works, Jen couldn't ask for more. Tony, congratulations for the partial Victory. Thank It's you. a long journey pa. Very Parang long. First step pa lang. Thank you so much, Tony. Salamat, Ricky. Thank Thank you. you. Thank you. Samantala, sinubukan ng Star Talk na kunin ang panig ni Mel Pulmano. Subalit ayon sa kanyang abogado, hindi pa sila nakakatanggap ng kopya ng resolusyon kung kaya't hindi pa sila makapagbigay ng komento.